Mamayan lang po mga kababayan, mga kasubaybay, madaling makulong. Pero 'pag mga ganitong mga tao 'no, buhaya sa ating inang bayan, bakit hindi nakukulong? Anak ng buhay. Ito po, oh, hindi mapi-play. Sige lang. Ganito ba ang gusto Hindi po siya mapi-play mga kababayan, mga kasubaybay, oh, ayun. Ah, Hindi siya mapi-play talaga. Oh, 'di ba? Ayan, patungkol 'yan sa ano, sa bank accounts at kung ano-ano pa ng ating Vice Presidente, 'di ba po? Mm. Okey, next topic na lang po tayo para ano, ayun, ito na lang po. Grabe daw ang panahon ngayon 'no? Ito, grabe daw ang panahon ngayon. Balikan naman na natin ang issue na naman 'no. Balikan natin. Bangag daw kasing presidente, ito. Play natin kung mag-play, The President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan, palakpakan, palakpakan. Woo! Oh, bago magturuan, lingunin muna natin, ang panahon nila, nung panahon ni President Digong. Meron akong mga kasama na mga opisyalis natin. Pagka ganon, kinukuha nila yan. Kulo nung teenager ako, pasok, labas, pasok, kulungan. Di ba? Nakita niyo yan, mga kabayan, mga kasubaybay. Sa bunganga na niya nangyari, nanggaling no? Rambo dito, Rambo. At the age of 16, may pinatay na ako. At the age of 16, again. At the age of, balik tayo, umpisahan natin. Meron akong mga kasama na mga opisyalis natin. Pagka ganon, kinukuha nila yan. Kulo nung teenager ako, pasok, labas, pasok, kulungan. Rambo dito, Rambo. At the age of 16, may pinatay na ako. Tao talaga. Rambo. Ito mga kababayan, mga kasubaybay. Balikan natin. Ano yung pangalan niya? Ano na? Sige nga, mag-comment nga kayo dito, mga utak dilis. Sige, mag-comment kayo dito. Anong masasabi nyo dyan? Hello po, good evening po. Good evening po sa lahat, mag-comment po kayo dyan, mga dilis. Ano na? Balikan natin. Ito, iniwan din to ng asawa Dahil ang diagnose po daw, di umano, i-search niyo po kung bakit siya iniwan ng asawa. May parang tama na talaga sa utak. Siyempre, may mga ganyang ugali po talaga. May epekto talaga yan. Bata ka pa ano ka na balasubas ka na Siyempre, habang umiidad ka, habang na yung edad mo ay pataas ng pataas, yung yabang pataas ng pataas din. Pag ganitong tao, pataas ng pataas din. 'Di ba mga kababayan, mga kasubaybay? Nakita nyo na? Narinig nyo na ha? 16 years old, nakapatay na ang dating presidente. Kaya ho pala. Mga kababayan, mga kasubaybay, kaya pala ang EJK parang ang patayan wala lang, parang walang puso. Tama naman. Ito, para to be fair, may mga napatay naman na may mga kasalanan. Pero sa panahon ng EJK, walang due process. Wala akong due process. Yun ang pinakamasakit. Kung paano? So, paano kung may mga taong napatay doon na sana pwede pang magbago? Wala nang chance. Diba ho? Pero God's will yun Siya yung inilagay ng Panginoon na presidente. Kailangan pa rin natin respetuhin. Yung iba gusto nila mamatay si Digong, gusto nila mamatay si PBBM. No. Para sa akin, hindi Hindi po Wag po nating ihilingin yan na mamatay ang ating mga presidente or kung sino-sino pa. 'Di ba lahat ng humiling na mamatay nga si PBBM, ilan na yung namatay sa kanila, pati vlogger namatay. Ayoko nang sabihin yung pangalan kasi patay na nga
Ilan sila yung namatay, yung gusto nilang mamatay, nag-wish na mapatay si PBBM. Yung isa nga muntikan pa. Habang nag-aano sila ng ano nila, pulong-pulong, pagtitipon, inatake. May anak pa na pastor ng Assembly of God, Assembly of God, anak ng pastor, nag-aral din yun ng pastor, drummer yun sa simbahan. Anak ng pastor, no? Sabi niya, ang bait mo naman PBBM, sana kunin ka na ni Lord, di ba? Anak ng pastor yun, next day, pinost niya yun. Pinost niya sa kanyang FB account, sa FB page niya. Pinost niya yun sa post, niya, na sana kunin na si PBBM daw ni Lord. Aba? Kinabukasan, ang tatay niyang pastor na admit. Totoo yan. Kilala ko talaga. Anak ng buhaya. Anak ng pastor ng Assembly of God, yung mga Assemblies of God dyan, nati yan sila sa dalawa, no? Kilala niyo ho yan. Ayoko nang mag-mention ng pangalan, pero ginamit ko yung church na pangalan kasi Assemblies of God talaga yun, Anak ng pastor, Pastor, At nag-aaral din yun, magiging pastor. Di ba? Galing ng mga ugali, no? Para may kilala din tayong senador, ganyan, no? Kahit sinabihan daw siya ni Lord, ginagamit pa yung pangalan ng Panginoon para balasubasin, no? Sa kanilang pansarili. Diba, mga kababayan, mga kasubaybay, gusto nyo huyang ganyang mga, ay, nako talaga, good evening po sa lahat. Ito po, tignan nyo, pakinggan nyo po. Saksak. Noon, 16 years old yun. Nagkatinginan is that yung globalization. Ang global... Diba? Ito pa. Kung nakita nyo yan, idol nila si Digong. Kaya pala, okay lang pumatay sila, itong dalawang batang suspect. May conversation sila. Idol nila, balikan po natin. The President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Ganito ba ang gusto nyo? The President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Meron akong mga kasama na mga opisyalis natin. Pagka ganon, kinukuha nila yan. Kulo nung teenager ako, pasok, labas, pasok sa kulungan. Rambol dito, rambo. At the age of 16, may pinatay na ako. Tao talaga. Di ba? Kasi idol nila, ginagaya nila. Di ba? Sinong fake news ngayon? Rene Calabia. Fake news 'yan. Ang fake news, hindi nagpapakita ng muka. Anak ng buhay naman talaga 'yan. Kita nyo kasi sa lugar nila, okay lang pumatay ng tao. Sa lugar kasi sa Davao po kasi, hindi ko naman sinisiraan ng Davao, mga kababayan, mga kasubaybay. Kung ikaw ay addict, tulad kagabi, may ninakawan naman doon sa Turil. Ewan ko ba, mga cellphone, parang shop yun ng mga cellphones, Turil yun, malapit sa sentro yun, sa Turil. Di ba, safe masyadong Davao? Di ba, sobrang safe, no? Mga kababayan, mga kasubaybay. Ito, ang katapangan po kasi, ito masasabi ko, ang katapangan po kasi may lugar po yan. Ang katapangan dapat, ay inilalagay mo yung tapang na yan para makatulong ka sa ibang tao. May advantages at disadvantages dyan. Nakatulong ka nga, pero may naapakan ka naman, may namatay naman. So, wala pa rin. Yung tinatawag na good ang attention mo to help. Pero yung procedure mo naman yung mali. Sa inyo po, anong masasabi nyo ho dyan, mga kababayan, mga kasubaybay sa ganyan? Tulad ng EGK, hindi po lahat ang namatay dun addict, mga drogista, or mga drug lord. May mga kabataan po na nadamay po doon.
Sa inyo ho, okay lang po ba yung apo niyo mamatay, madamay, tapos walang hustisya sa panahon ng EGK? Ha? Anak ng buhay naman talaga eh, no? Oh, tapos ito yung gusto niyong presidente. Oh, ito pa yung gusto niyong presidente. Hindi nga sila loyal sa kanilang mga asawa eh. Halos sila magpapamilya eh. O tapos sasabihin niyo maging loyal sila sa bansang Pilipinas? Ang grabe. Ang dami pang mga pastor, mga parang nag-idolize dito. Tapos sasabihin na, who is this stupid God? Tapos sasabihin pa ng isa na, if you believe, if naniniwala ka sa Diyos, ako hindi naniniwala, respetuhin mo. Tama naman, respetuhin mo kung hindi naniniwala. Pero pupunta sila sa simbahan, tapos magpipray-pray doon, mananalangin doon. Tapos puro impyerno yung lumalabas sa banok, sa bunganga, Queen of Hell daw siya, o ano pa, 'di ba? Anak ng buhay naman siya. Ano? Sa inyo po, kayo nang humusga po. Nahusgahan ko na eh. Yan ang katotohanan eh. Pero kung sa kalinisan, malinis din po yung Davao. Mga multa ka doon, no? Tapong ka ng dots ng sigarilyo, sigurado magmumulta ka. Makukulong ka pa kung matitigas talaga yung ulo mo. Yung safety na ano din doon, ini-implement. Pero yung mga baha, natural lang ho yan kahit saan sulok ng bansa o saan sulok ng mundo pag bumaha. Hindi mo pipigilan yan dahil natural disaster po yan. Eh. Hindi ho yan galing sa tao. Kaya kailangan natin magtulungan, hindi yung magbangayan. Tapos ito, they are comparing kay ganito, ganyan, mabuti si ganito, mabuti naman ito si ganyan. Puro sila mabuti. Kung puro sila mabuti, hindi sila pumapatay ng tao. Di ba, mga kababayan, mga kasubaybay? Yan ba ang gusto nyo, idol? Tapos susundin ng mga anak nyo, tapos nagmumura pa? O kaya naging normalize na yung pagmumura dahil lang dati nating presidente, grabe magmura. Tapos, kung sa mga rally nila, di ba, naalala nyo, may sumabat sa kanya. Anong gagawin mo? Gusto nyo, ambusin nyo ako dito? Di ba? Ano ang buhay? Inaambus nyo ako, ganito, ganyan. Tapos pag isang utos lang, patayin mo si ganito, ganyan. Wala na agad. Yung flood control na imbestigahan ni Sir Nonoy Andaya. Ilang araw na nakalipas, may tama sa ulo, patay. Di ba? Anak ng buhay naman talaga. Ang galing, no? Kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan at pinaimbestigahan mo, papatayin ka. Anak ng buhay. Parang si Percy Lapid lang. Si Sir Percy Lapid. Di ba ganun din ang nangyari sa kanila? Di ba si Sir Brendo, no? Brendon Ken, no? Hindi nga sila tama talaga, sir. Hindi nga sila naniniwala sa Diyos, eh. Paano yan? May dugo nga silang may dugong Hudyo, pero Hudyo nga, eh. Even the Jews nga, they don't believe Jesus Christ. Kaya nga pinaparusahan ng Israel, eh. Diba? At ngayon, ito, gusto nyo ganyan. Sino pa? Bangag, adik, ganun na lang nilalabas sa bunganga. Wala na bang katapusan yan, mga kababayan, mga kasubaybay, ay, naku naman talaga, no? Hanggang ngayon, ganun pa rin ang bukang bibig. Tapos yung flood control, nawawala na, natatabunan kasi dahil sa mga ibang issue. Tapos yung flood control, kung sino yung nagpa-imbestiga, yun pa yung may kasalanan. Yun pa daw yung nagpapaano ng mga mali-maleta. Anak naman ang buhay niyo. Tapos 2016 onwards pa. Tapos yung, di ba, sabi ni BP Sara, nung sabi niya, alam naman namin yan bago pa sila mo umupo bilang presidente at vice president. Alam naman namin yan, yung patungkol sa mga mali-maleta na yan. Alam na pala eh. Sinong may gawa? Yun ang tanong doon. Diba ho? Kaya kayo na humusga daw. Kayo na po humusga. Basta ako nahusgahan ko na. Yun na yung hatol ko. Pero ito, opinion lang po natin ito, mga kababayan, mga kasubaybay.